Land Bank, empowering Filipinos. Magandang umaga mga kasama, ako po si Radyoman Zander Cayabyab at oras na naman para sa ating Balitang Land Bank. Ngayong buwan ng mga magsasaka at mangingisda, tampok natin ang isa na namang espesyal na kwento ng pagsisikap, pagbabago at tagumpay. Mula po sa Opol, Misamis Oriental, makakausap natin ngayong umaga si Ginoong Eric Hanolino, isang dating traditional farmer na ngayon ay matagumpay ng tilapia grower sa tulong ng Land Bank. Magandang umaga po sa inyo, Sir Eric, at welcome po sa Balitang Land Bank. Okay sir, magandang umaga po sa lahat ng tagapakinig sa atong sa radio station ninyo. Ayan, maraming salamat po sa inyong panahon, Sir Eric. Pwede ho bang pakikwento po sa amin kung paano po kayo nagsimula sa pagtatanim at ano-ano po yung mga hamong hinarap po ninyo noon? Sa loob po ng 30 tuig, ang pagtatanim ng palay, mais at mga crop talaga ang pangunahing kabuhayan namin dito sa Zona 19 Tingkulan, Bagokbok, Opol, Misamis Oriental, sir. Para mapunduhan po ang aming mga pananim noon at dahil walang sapat na puhunan ay kumakapit kami sa mga pautang na gaya ng tinatawag na PEB6 na may mataas na interes dahil sa taas ang tubo sa pagbabayad ng utang, napakaliit ng aming kinikita, kadalasan tuloy ay lugi pa. Dagdag pa dyan, ang hirap ilabas ng aming mga produkto sa merkado. Liblib kasi itong lugar namin. Motor lang ang kayang makapasok at makalabas. Kailangan pa tumawid ng ilog. Kaya malaki rin ang nagagastos namin sa pagtransport ng aming mga produkto papunta sa mga pamilihan. Grabe, more than 30 years na po at talagang umutang po kayo no para po mairaos yung inyong pagsasaka. Matindi po yung inyong mga pinagdaanan at bukod po doon, sumubok ho ba kayo ng iba pang mga hanap buhay? Dahil nga sa hirap ng buhay, sinubukan ko rin dating makipagsapalaran sa Manila bilang isang electrician at security guard. Ilang taon din akong nagtrabaho sa Manila pero iba pa rin talaga ang tahimik na buhay sa probinsya at gusto ko rin mas malapit ako sa aking pamilya. Kaya naman pinili ko pa rin bumalik sa Opol at sa pagtatanim. Pero pagbalik ko, nandoon pa rin ang parehong problema. Kulang na puhunan, may taas na interes sa mga pautang at hirap sa paglalako ng produkto. Ano naman po yung parang turning point? Ano po yung nagtulak sa inyo para po pasukin ang tilapia farming? Dahil po nga sa hirap ng buhay, naghanap kami ng ibang pagkakitaan. Napansin namin na may potential ang tilapia farming, sir. Bukod sa mabilis ang production cycle, mataas din ang demand sa isda. Kaya sinubukan naming mag-convert ng maliit naming palaisdaan at doon nagsimula ang lahat, sir. Pero gaya ng ibang negosyo, kailangan pa rin ng puhunan para magsimula. Dito pumapasok ang Land Bank sa aming buhay. Papaano naman po kayo natulungan ng Land Bank, Sir Eric? Noong 2023, doon ko po unang nakilala si Sir Kenneth Alamban ng Land Bank. Siya po ang nagpaliwanag kung paano kami makakuha ng loan sa ilalim ng Agricultural Competitiveness Enhancement Fund or ASEP lending program, sir. Hindi po naging mahirap ang proseso. Maayos ang paliwanag at malinaw ang terms. Dito ay nakautang kami ng 100,000 na may napakababang interest na 2% lang kada taon, sir. Kaya napakababa ang interest talaga, sir. Ginamit namin ito para bumili ng mga fingerlings, feeds, at ayusin ng palaisdaan. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, wala kaming stress sa pagbabayad gaya ng dati. Mas kampante at mas makakapagplano kami. Ayun, so sa pamamagitan po ng loan o pautang, ano naman po yung naging epekto nitong loan na ito sa inyong kabuhayan at sa inyong komunidad? Malaki po talaga, sir, na itulong dito. Dahil po sa Land Bank, nagkaroon ako ng magandang negosyo na may tuloy-tuloy na kita. Nakabili rin po kami ng mga hayop tulad ng kabayo at kalabaw at nakatulong sa pagbaba ng aming mga produkto sa pamilihan. At hindi lang kami ang nakinabang, kundi pati ang ibang mga magsasaka sa aming barangay, sir. Nung nakita nila ang resulta ng tulong ng Land Bank sa akin, sumunod din sila. Ngayon, 14 sa amin ang sabay-sabay ang tilapia farming din ito sa aming lugar, sir. Sa ngayon, hindi na kami ngayon nagkanya-kanyang diskarte. Mas organisado na, masabi kong unti-unti naming naabot ang kabuhayang
may dignidad at may direksyon. Ayun, kumbaga po meron na rin pong mga na-impluwensyahan po yung inyo pong tilapia farming at meron na rin po kayong mga natulungan. Bilang pangwakas po Sir Eric, ano ho yung mensahe ninyo para po sa mga kababayan natin nakikinig po at nanonood ngayon na baka nangangarap din po na umangat ang buhay pero nagdadalawang isip na humingi po ng tulong sa bangko? Naintindihan ko po ang kanilang pagdalawang isip. Aminado po ako na noon, kami rin po ay may alinlangan. Iniisip namin na baka mahirap ang proseso, mataas ang interes o baka hindi kami ma-approve. Pero sa karanasan namin, taliwas ang lahat ng takot na yon. Sa land bank po sir, malinaw ang proseso, abot kaya ang interes, at higit sa lahat, may malasakit. Kaya kung may pagkakataon kayo, huwag kayong magdalawang isip na lumapit sa land bank. Alam po nyo, ang unang hakbang lang talaga ang pinakamahirap. Pero kapag nasimulan nyo na, ang layo ng pwede ninyong marating. Kaya naman po, malaki ang pasalamat ko sa serbisyo ng land bank. Hindi po kayo nag-atubili sa pagtulong sa mga katulad namin na mga mahirap na nangangarap na makaahon sa hirap. Maraming salamat sa tiwalang ibinigay ninyo Sir Kinito Alamban sa Tagalanbang sa aming mga simpleng nangangarap ng mas maayos na bukas. Muli, maraming salamat at maligayang araw sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo. Nakasama ho natin ngayon mga kasama si Ginoong Eric Hanolino at napakaganda po nung kanyang success story. Maraming salamat po sa pagbabahagi po ng inyong kwento. Tunay nga naman po na sa tamang suporta at sa pagtsatsaga po at tiwala sa sariling kakayahan, posibleng magbago ang buhay natin. Bago tayo magtapos mga kasama, isang paalala pong muli mula po sa Land Bank. Mag-ingat po dun sa mga scammer na nagpapanggap bilang Land Bank representative. Wag na wag po ninyong ibibigay yung inyong mga sensitibong banking information, one-time PIN, yung mga CVV o kaya po login credentials. Tandaan, hindi po kailanman hihingi ng Land Bank ang mga impormasyong ito. Para po sa iba pang mga updates tungkol po sa mga programa ng Land Bank, pwede ho kayong magtungo sa pinakamalapit na Land Bank branch sa inyong lugar o kaya po sa website na landbank.com. Meron din po silang mga social media accounts, yung @landbankofficial sa FB, YouTube, TikTok at Instagram, at LBP_official sa X at yung @landbank naman po sa Viber, para lahat tayo maging updated sa mga balitang Land Bank. Ako pong muli, si Radyoman Zander Cayabyab. Maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa susunod na Balitang Land Bank. Madami na naman tayong napulot na kaalamang pangpinansyal at pangkabuhayan mula sa Land Bank of the Philippines. Sama-sama muli tayong umasenso dito lamang sa Balitang Land Bank. Hatid sa inyo ng Land Bank. Celebrating 61 years of serving the nation. Land Bank, naglilingkod sa bayan. Land Bank, para sa kinabukasan. Land Bank, serving the nation. Land Bank. Land Bank, empowering Filipinos.